Patuloy na bumabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Base yan sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority. Ilan sa mga dahilan nito ay ang pagbagal ng pagtaas ng presyo sa pabahay, tubig at kuryente. Narito po ang report. Bumagal sa antas na 2.1% ang inflation rate ng bansa batay sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong nakaraang Pebrero ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa naitala noong nakaraang Enero na nasa 2.9% at 3.4% noong nakaraang Pebrero 2024. Ayon sa PSA, ilan sa pangunahing dahilan nito ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 2.6%, na siya rin may 58.8% na ambag sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Gayun din ang mas mabagal ng pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente at other fuels sa antas na 1.6%, na siya namang may 16.7% na ambag sa pangkalahatang pagbaba sa inflation rate. Nakatulong din dito ang pagbaba ng presyo sa transportation may kaugnayan sa gasolina at diesel na may negative 0.02% inflation na nasa 15.3% ang ambag. Sa kabila naman ng mga naitalang pagbagal, nananatili ang inflation rate sa gulay na nasa 7.1% na itinuturing pa rin na mataas. Pero paliwanag ng PSA, it's actually a mixture of decrease and increase ang ating vegetables, no? So we still see increases in some vegetables. So marami pa din despite the fact that we know that nag-decrease na rin yung kamatis na last month ay super taas ng inflation. That it's really affected the high inflation rate for vegetables last month, yung tomato. So there are more vegetables na tumataas ang presyo. So although some of them are decelerating, like dagdag pa ng ahensya, may epekto pa rin ang mga nagdaang bagyo, lalo sa mga rehiyon na tinatamaan nito at pinagmumulan ng mga produktong agrikultura. Until when we are going to see it, siguro kung walang mangyayaring typhoon in the coming months and everything is constant, probably ang prices ng vegetables will go to their normal or if not normal, near normal. Medyo mag-decelerate siguro yung vegetable inflation natin kung hindi negative. Pagdating naman sa presyo ng baboy, kasabay na nakaamba ng maximum suggested retail price na ilalagay ng Department of Agriculture, umaasa ang PSA na makakatulong ito sa pagbagal ng inflation oras na maipatupad ito. We expect pag na-implement ito and given other things constant, it can slow down yung inflation ng pork pag na-impose ito. So, like for example, just sa rice kasi, meron tayong maximum suggested retail price na nag-take effect, I think twice na na-adjust this month. Nakita natin yung impact niya dito, no? Yung maximum suggested retail price for imported rice. So, we expect for pork to have the same thing na pag nagkaroon siguro ng maximum suggested retail price, then for pork, it might lead to a deceleration or even a negative inflation. It may further slow down or maintain its negative inflation if magiging, kasi di ba may plan ang DA din to further reduce yung maximum suggested retail price of imported rice to, I think, 49 in March. So if that will happen, that would affect yung ating, it may affect our inflation for rice next month. Samantala, ang inflation para sa bottom 30% income households ay bumagal din sa antas na 1.5% kumpara sa 2.4% itong nakaraang Enero at 4.2% noong February 2024. Mula PTV, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa.